96.7 Destiny Radio. Saya lang, people. What's up? What's up? It's March 20, 2025. At oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 10 minuto na makalipas ang alas 3 ng hapon. Magandang tanghali sa inyo lahat. Magandang tanghali! Ano, maganda pa din? Dapat maganda pa din, oo. Kailangan daw ay palagi ka nakangiti, di ba? Hindi ko alam, pero sabi, nakakaganda nga daw ang nakangiti palagi. Hindi ko alam, hindi ko pa rin mapagtanto kung ano talaga yung pinakang rason. Pero in a way kasi, kapag ka ang tao palaging nakangiti, ang pleasing ba ng itsura niya? Diba? Pwede, maiisip mo palagi na approachable tong tao na to. Ayan, diba? Mga ganong bagay. Pwede mo siyang kausapin, pwede mo siyang pagtanungan ng hindi ka nagdadalawang isip kasi palangiti tong tao na to, diba? At in a sense, nakakaganda yung ganon, diba? So imagine mo, hindi ka na nga alam niyo yun. Hindi ka na nga kagandahan ay ang sungit-sungit pa ng itsura mo ay ewan ko na lang. By the way, ayan na. Magandang tanghali once again. Ako po ang inyong kasama sa inyong mga radyo. My name is Giro, that's capital G-I-R-O. And I'm your one and only rapper DJ in the town sa isa na namang panibagong episode ng ating little segment na Senti Hours. Isang akda na naman ang ating babasahin ngayong araw. Parang napaisip ako na parang gandang bumalik dun sa ating mga kadalasang binabasahan ng akda ng mga nakaraang episodes. So dahil ngayon ay pagkalamig-lamig, ramdam nyo, iba ang lamig. Akala pa naman natin, summer na. Para kasing last week, Sunday. Last week Sunday, pagkainit-init. Alam niyo naman pag Sunday, lalo dito sa atin sa probinsya ng Quezon, ay maraming magagandang nature parks, 'di ba? Lalo yung mga tabing ilog. Napapunta ako sa isa sa mga magandang tambayan diyan sa Paho. Ayun, kung napapunta ka diyan sa Paho sa bandang Tayabas at Pagbilao Road. Yan. Yung bang daan pa yung crossing sa saan nga to? Sampaloc. Sampaloc nga ba? Papunta sa Sampaloc, Quezon. Yung crossing doon. Pero syempre, crossing nga siya eh. So yung pa Sampaloc, pagdating niyo dun sa may gas station dun diretso kayo. Yung pa Sampaloc. Tapos yung papunta doon sa Paho, yun nga, yung Tayabas Pagbilao Road, kakana naman kayo. At mag-ingat lang sa mga nakamotor at may checkpoint. Sa checkpoint pinag-ingat hindi sa kalsada. Ay, hindi, mali. Mag-ingat kayo in a way na dapat meron kayong lisensya, meron kayong helmet, ayan, kompleto ang papeles ng inyong mga sasakyan. Para hindi nyo kailangan mag-ingat sa mga checkpoint. Kasi unang-una, yung mga checkpoints niyan, ang pangunahin nilang dahilan kung bakit sila nandun, ay para sa safety din natin lahat, di ba? Maliban na lang dun sa iba na hindi. Ayan, bati muna tayo sa mga nanonood sa atin ngayon sa Facebook. Oy, si Via Maanyo, sabi niya, malamig na hapon, DJ Giro. Oo nga DJ. Sana may maligaw na kape. Mainit-init na kape dito, Ayan, sabi naman ni Matthew Livelo, lami kaayo. Oo, lami kaayo, malamig pinsan. Aking gwapong pinsan, si Bong Revilla ng Quezon yan pinsan. Yan, sa mga nakikinig ngayon sa atin sa radyo, pwede po kayo mag-drop ng comment sa ating Facebook Live. Yan, live tayo ngayon dyan sa aming Facebook page na DZDG Destiny Radio. Open po ang aming comment box. Mag-drop kayo ng mga gusto nyo sabihin at pag-usapan natin yung live on the radio. Pwede rin kayo actually mag-text sa aming text line sa numerong 0929-216-8100. At yan na, umpisahan na natin ang ating little segment na Senti Hours. Papasukin na ang napaka-senti na music na yan. By the way, ngayong araw ay babalikan natin, kagaya na sinabi ko, babalikan natin ang isa sa ating mga paboritong manunulat sa programa, si Tintalata. It's been a while since we last read a poetry
sa page na to. At ito ang sabi niya. Totoo pala talaga. Hindi araw-araw, mahal mo siya. Lalo na kung malalim ang pagkakakilala mo sa kanya. Darating din pala ang pagkakataon na mararamdaman mong parang ayaw mo na. Hindi pala talaga sapat na mahal nyo lang ang isa't isa para manatili at mapagtibay ang pagsasama. Ang pag-ibig ay palaging may kaakibat na responsibilidad at problema. Kaya marahil, marami ang bigla na lang nawawala. Hindi sapat na mahal mo lang siya. Hindi sapat ang tiwala. Dapat, kahit sa puntong komplikado na't magulo, pipiliin mo pa rin siya ng buong buo. Kaya kung tatanungin mo ako, bakit pinipili mo ako palagi? Ang aking sagot, bakit hindi? You know what's funny? I don't think it's funny. You know what's interesting? That's the right term. 2 consecutive year na, 2 taong magkasunod na akong nagiging abay sa kasal. Alam niyo yan? Parang yung kasing mga kababata ko, mga kababata na mga pinsan ay nagsisipagpakasal na. Kaya kadalasan ay ayan, naiimbitihan bilang abay. 2 taon na, last year, 2024, ay kinasal ang aking tsuhin na pinsan. May mga makukulit na gano'n no? Tito ko siya na na halos magkaedad lang kami. Actually, magka-batch kaming graduate ng college. Ayan. Kinasal sa last year. At kinuha niya rin akong abay. Ngayon, yung pinsan ko naman na 1 year older sa akin, yan, na babae, ikinasal naman siya this year. At abay din ako. Alam niyo yun, 2 taong magkasunod ako naka-witness ng babae at lalaking ikinakasal. Babae na pagkaganda-ganda ng dress. At ang lalaki na halos maiyak habang pinapanood niyang naglalakad yung pagkaganda-ganda niyang magiging asawa sa altar. Habang suot-suot yung white dress na yun. Alam niyo, yung punong-puno ng pag-ibig. Sa kada senaryo ng kasal. Masasaya lahat at excited. Masaya para dun sa newly couple o newlywed. Pero ang pinaka napansin ko is yung sermon ng pare. Alam niyo yan. Lalo pagka ini-replay na yan, 'di ba magagaling din yung mga natin eh. Shout out dun sa mga gumagawa ng mga same day edits sa mga kasal. Napakatatalentado. Ngayon nakuha nila parang naging standard nila na ilagay dun sa same day edit nila yung speech o yung sermon nung pare. At padala sinasabi nung pare, ang paalala niya dun sa ikinakasal, palagi niyong piliin ang isa't isa. Yan, di ba? Parang sinasabi niya, partner kayo just dahil naging desisyon niyo yan. Hindi lang dahil mahal niyo ang isa't isa, kundi dahil naging desisyon niyo yan. And when you decided to be with that person, you will always have to choose that person, no matter what. Ini-explain din ng pare na hindi kasi kayo palagi magiging masaya niyan. Dadaan kayo sa mga problema, sa mga pagsubok. Lalo at magkasama na kayo sa bahay. So ang tendency, mas makikilala nyo sa mas malalim na paraan yung inyong mga partners. Maaaring sa paglipas ng panahon, mapagtanto nyo na meron palang ugali si partner na hindi nyo talaga gusto. Diba? But despite of that, you still would have to choose your partner kasi nag-decide na kayo diba? Kagaya ng sabi ni Tintalata na ang sabi niya, hindi daw sapat na mahal mo lang siya. Hindi sapat na mahal mo lang siya. Hindi sapat ang tiwala. Dapat, kahit sa puntong komplikado na't magulo,
pipiliin mo pa rin siya ng buong buo. Kaya kung tatanungin mo ako kung bakit pinipili mo ako palagi, sagot niya lagi is, bakit hindi? Diba? Bakit hindi? I mean, maano kung pagising mo pagkabaho-baho ng iyong hininga? Maano kung kapag ikaw ay dinadalaw ng iyong period ay hindi mo maintindihan ng iyong ugali? Maano naman? I'm still gonna choose you because I've decided to. Diba? Madadaan tayo sa mga struggles but buo na yung decision ko. Ikaw ang gusto kong makasama. And at the same time, you have to ask yourself may nakikita kang problema dun sa partner mo. But have you ever asked yourself kung perfect ka din para sa kanya? Diba? Kung wala ka bang nagagawang bagay na hindi niya nagugustuhan. You have to ask that. Then, kung mapagtanto mo ay meron nga pala, Parang ang sa ganitong scenarios, hindi niya din nagugustuhan yung mga ikinikilos ko. Then you ask yourself, bakit kaya andyan pa din siya? Diba? Again, in a relationship, I truly believe that it takes two to tango. Kung iintindihan mo ako, kung maiintindihan mo ako sa mga ganito kong conflicts, maiintindihan kita kapag dumating sa point na ikaw naman yung may ibang klaseng conflict. Diba? It takes a decision. So, if you can't decide right now, kung wala pa talaga sa iyo yung lakas ng loob o yung sapat na dahilan para magdesisyon na piliin ang taong ito, don't rush it. You don't have to decide. Kesa pagsisihan mo yan sa huli. Diba? If you're doubted at this very moment, you don't have to force yourself. Diba? Give yourself some time pa. Ayan. May mga mahabol na comments. Ayan. Sabi ni Junar, galingan mo. Mautos si Junar. Si Junar mautos. Ayan. Sabi naman ni Via, ayan, 20 hours plus kape. Mismo. Kapag gagantong oras, naririnig yun na si Jiro Boy. Ano na yun? Hudyat na yun. Magtimpla ka ng kape, umupo ka dyan sa isang tabi at makinig ka sa akin. But sadly, it's time for us to say goodbye sa ating little segment. I hope you guys enjoyed our little poetry. Once again, maraming salamat kay Tinta Talata. Kay Tintalata sa kanyang akda. It's now 3:22 p.m. Oras po natin yan sa buong kapuluan ng Pilipinas. Maraming salamat sa pagtutok. Kita-kits ulit tayo bukas sa ganitong oras, alas 3, para sa ating segment na Senti Hours. Kami po ang 96.7 Destiny Radio. Saya lang. At ako si Jiro, your one and only rapper DJ. And that sound, saying goodbye for today's episode. See you guys again tomorrow. Deuces. To the left,